لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا عز إلا في طاعته ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي إذا أطيع الشكر وإذا عصي تاب وغفر والذي إذا دعي أجاب وإذا استعيذ به أعاد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po sa mga pangunahing paksang kaugnay sa paniniwala sa aqida na inilakip ng may akda sa mga haligi ng iman, tatalakayin natin ang ilang mga mahalagang pundasyon na kailangan ng bawat Muslim sa pagbabatay at pagpapatunay. At-ta'sil wal istidlal, upang maitatag ng isang Muslim ang paniniwala niya sa ilm, kaalaman, patunay, batayang malinaw at katwirang hindi mapag-aalinlanganan o hindi matutulan. Kapag naitatag ng isang Muslim ang kanyang paniniwala sa ganitong matatag na saligan, pundasyon ng kaalaman, patunay, batayang malinaw at katwirang hindi matututulan, sa kaniya makakamtan ang kapanatagan, katatagan at kawalan ng pag-aalinlangan sa kanyang mga pinaniniwalaan at mga ibadat. At ang mahalagang katanungan sa kabanatang ito ng ating aklat, Al-Aqidatul Muyassara, ano ba ang tamang paraan at tuwid na daang tatahakin na magdadala sa isang Muslim tungo sa katiyakan at kapanatagan na siya ngay nasa katotohanan at wastong paniniwala? Nadaanan na po natin ang maraming mga paksang mahahalaga sa aqida na kaugnay sa anim na mga haligi ng iman, na kung saan ito nga ay paniniwala kay Allah, sunod ang paniniwala sa mga anghel ni Allah, ang paniniwala sa kanyang mga kasulatan, ang paniniwala sa mga sugo niya, ang paniniwala sa huling araw, at ang paniniwala sa pagtatakda ni Allah o qadar ni Allah, mabuti man ito o masama. May mga paksa tayong tinalakay hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah, mga paksang hinggil sa pagtatakda at iba pang mga paksang sinalungat ng ilang mga sikta at kung paano ang pagtungon sa salungat nilang paniniwala. Sa paanong paraan pinaninindigan at pinatutunayan ng isang Muslim ang katotohanan? Paano ang paraan ng pagpapatunay upang maabot ang katotohanan o mapatunayan siya nga ay nasa katotohanan, nakalakip ang kakayahang makilala ang wasto at mali, na makilala ang katotohanan sa kabulaanan? At paano naman ang paraan ng mga ahlul batil o mga kampo ng kabulaanan, kampo ng balal, pagkalisya at pagkaligaw? Sabi ng may akda sa kanyang aklat, Usulun Jami'a fit Ta'sil wal Istidlal, ang mga masaklaw na batayan sa pagbabatay at pagpapatunay. Ang isang Muslim ay laging tumatahak sa isang paraan na may kaalaman. Lagi nating pinagtitiinan ang salitang kaalaman na tumutukoy sa dalil mula sa Quran at Sunnah
ayon sa pagkakaunawa ng mga sinaunang Muslim o tinatawag na as-salafus salih. May batayang malinaw at katuwirang hindi matututulan. Dahil dito, inilaki po ng may akda ang ilang mga usulun jami'ah o masaklaw na batayan na kaugnay sa pagbabatay at pagpapatunay na nangangulugan na kung paano maabot, makamtan o mapagaan sa isang Muslim ang pagbabatay sa isang paksa o usapin hanggang sa masanay siya dito at paano siya magpapatunay at babatay hinggil sa isang usapin upang hindi siya mapalayo sa tama. Ang mga usaping ito na tungkol sa mga pagbabatay at pagpapatunay ay nararapat na nakasalig dito ng matatag ang isang Muslim sapagkat mula dito ay kukuha siya ng akida, mga batas at mga kaasalan. Dahil pinagsama po ng ating din ang tatlong bagay na ito. Una, maaaring paniniwala o akida na kung saan ay tinalakay na natin sa aklat na ito sa paraang pinagaan na may ilang mga detalye. Ikalawa, maaaring batas at ito ay mga alituntuning kaugnay sa mga gawa ng tao gaya ng mga ibadat, detalye kung paano isagawa ang iba't ibang uri ng ibadat at iba pang mga gawa. At ang ikatatlo, maaring mga kaugalian at kaasalan. Ipinagsama po ng relihiyon natin ang tatlong bagay na ito: paniniwala, batas, at mga kaasalan. Dahil dito, tinalakay muna na may akda ang mga usulun jami'ah, masaklaw na batayan, na kung saan ay mula dito kinukuha ang tatlong bagay na ito. Ano nga ba ang mga batayang masaklaw na dito nagmula ang akida, batas at mga kaugalian? Saan nga ba natin kinukuha ang ating akida, ang ating mga batas, ang ating mga kaasalan? Paano natin nalalaman na ang kaugalian at kaasalan na ito'y siyang kailangan at obligado sa isang Muslim? Ang mga ito ay nakasalig sa tatlong bagay. Sa Quran, tumpak na sunnah, ibig sabihin autentikong sunnah. At ikatatlo, disiplinadong pagkakaisa ng hatol o tinatawag itong ijma'. Ito ang mga batayan ng mga pangunahin at mahahalagang alituntunin na dito nakasalig ang lahat ng paniniwala, pag-uugali at mga talagayan ng mga Muslim. Sinabi na may akda, una, al-usulul jami'ah allati tu'khadhu minha al-aqidatu wash-shari'atu was-suluku thalatha al-kitabu was-sunnatu sahihatu wal-ijma'ul mundabit. Una, ang mga masaklaw na batayan na kinukuha mula sa mga ito ang paniniwala, ang batas at ang pag-uugali ay tatlo: ang Quran, Al-Kitab, ibig sabihin ng Al-Kitab ay ang Quran, ang tumpak na sunnah, autentikong sunnah, at ang ikatatlo, ijma', disiplinadong pagkakaisa ng hatol ng mga dalubhasa sa batas. Ito po ang pundasyong kinasasaligan ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dito nakasalig ang kanilang paniniwala, pagsamba, kaasalan, pag-uugali, pamamaraan, minhaj, at lahat ng kanilang mga pakikitungo o mga transaksyones. Ang mga batayan na ito, ang panuntunan, sukatan o timbangang
matuwid sa lahat ng mga magaganap na hindi pagkakaunawaan at salungatan. Ang tatlong batayan ito ang matatag na saligan at hawakang pinakamatibay, al-urwatul wuthqa. Kaya naman, kapag ninais ng isang Muslim na babatay sa alinmang bahagi ng kanyang pamumuhay, gaya halimbawa ng kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, akida, ibada, o pag-uugali, narapat na simulan niya muna sa Quran. So doon ito ay ang tumpak na sunna, autentikong sunna. At sunod nito ang al-ijma' al-mundabit o ang pagkakaisa ng hatol na disiplinado. At ang tinutukoy dito na disiplinadong pagkakaisa ng hatol ay ang pagkakaisa ng hatol ng mga mujtahidun. Mujtahidun ng umma na ito matapos sa ang propeta. Sila ay mga pantas sa batas ng Islam na mga nagsumikap, kaya tinawag silang mujtahidun, nagsumikap sa pag-alam sa isang kahatulang alinsunod sa batas tungkol sa mga usaping walang batayan sa Quran at Sunnah o tumpak na Sunnah. Yan ang tinatawag na ijtihad. Nagsumikap sa pag-alam o pagsusumikap sa pag-alam ng mga pantas o mga dalubhasa sa batas hinggil sa isang usaping walang direktahang batayan, sapagkat may mga bagay kasi at mga usapin na walang tekstong mapagbabatayan sa Quran at Sunnah na kailangang bumatay sa mga pangkalahatang panuntunan ng batas na mula sa Quran at Sunnah ng Propeta, hanggang sa makamtan ang pagkakaisa ng hatol ng mga mujtahidun na mga pantas sa batas ng Islam. Sa madaling salita, mayroon din silang pinagbabatayan sa kanilang ijtihad, hindi nga lang direktahang iyon ang tinutukoy ng usapin, kundi mga pangkalahatang panuntunan ng batas. Pansinin po ninyo mga kapatid, ito'y pagdidiin, hindi po kabilang sa mga mujtahidun na mga dalubhasa sa batas ng Islam, yung mga pangkaraniwang Muslim at hindi totoong mga pantas sa batas ng Islam. Kaya naman, walang bisa at hindi po kinukuha ang pagsalungat nila ni ang pagsang-ayon nila sa ijma' o pagkakaisa ng hatol ng mga pantas, sapagkat hindi sila kabilang sa mujtahidun, sapagkat ang pagkakaisa ng hatol ay kinukuha lamang sa mga mujtahidun na mga dalubhasa sa batas ng Islam. Ang binanggit din nating mujtahidun ng ummah ay nangangahulugan na hindi kinukuha at walang bisa ang pagkakaisa ng hatol ng isang hindi kabilang sa ummah. At ang sinasabi nating matapos ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay nangahulugan na ang pagkakasundo at pagkakaisa ng hatol ng sinumang nasa panahon ng propeta ay hindi itinuturing na kabilang sa ijma' o pagkakaisa ng hatol. Bakit? Sapagkat ito'y itinuturing na dalil na kabilang sa salita ng propeta. Pagsasabuhay niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam o pagsang-ayon niya sa mga gawa ng kanyang mga kasamahan, yun ay pinagkukunan ng batas, yan ay dalil. Kaya naman, kapag sinabi ng mga sahaba halimbawa, ganito't ganoon ang dati naming ginagawa sa panahon ng propeta, ang salitang ito'y hindi tinuturing na ijma' ng mga sahaba, sapagkat ang ijma' ng mga sahaba na sinang-ayonan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa batayang direkta o dalil sa propeta. Ibig sabihin, kabilang siya sa sunnah. At ang sinasabi naman natin na sa isang kahatulang alinsunod sa batas ay nangahulugan na hindi kabilang dito
ang anumang hatulang hindi alinsunod sa batas. Halimbawa, kaya ng isang usaping sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip o mga usaping may kaugnayan sa kultura ng mga tao. Sapagkat ang paksang pagkakaisa ng hatol o ijma ay bilang batayang pangbatas hinggil sa mga alituntuning pangbatas. Kaya naman kapag ang isang usapin ay napabilang sa mga alituntuning pangbatas na walang batayan sa Quran at Sunnah at napagkaisahan ng mga mujtahidun ang hatol, ito'y maituturing na kabilang sa ijma na pinagbabatayan at hindi ipinahintulot sa sinuman na ito ay labagin. Kaya naman kapag naganap ang pagkakaisa ng hatol sa uman ng propeta ayon sa mga katangiang ito na nabanggit sa isa sa alinmang mga usapin matapos sa ang propeta, ang pagkakaisa ng hatol na ito ay magkakamit ng katangiang isma. Ibig sabihin, hindi maaaring salungatin at labagin. Halimbawa, naganap ang pagkakaisa ng hatol sa panahon ng mga sahaba. Pagkatapos nito ay dumating ang panahon ng tabi'in na sasalungat sa pagkakaisa ng hatol na ito ng mga sahaba. Nasasabihin halimbawa nila na kami ay nagkaisa rin ng hatol, nasalungat sa pagkakaisa ng hatol ng mga sahaba. Ito ay hindi ipinahihintulot sapagkat mawawala na ng bisa ang isma ng naunang pagkakaisa ng hatol. Bagkus ito ay tahasang paglabag sa dalil na sunnah. Hindi maaaring salungatin ang naunang pagkakaisa ng hatol sapagkat ito'y higit na malapit sa panahon ng propeta at itinuturing na ito'y dalil na bahagi ng sunnah. Na kung saan nasasaad sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lan tajtami'a ala dalalatin فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ. Ang umma ko ay hindi nagkakasundo sa pagkaligaw. Kaya naman, kapag nakita ninyo ang pagkakasalungatan, ay sundin ninyo ang higit na nakararami. Sinabi ng propeta na pagkaligaw sapagkat imposibleng magkaisa sila sa hatol na salungat sa sunnah. Wala pong matinong Muslim ang magsasabi na ang mga mujtahidun na mga dalubhasa sa batas ng Islam ay maaaring magkaisa sila ng hatol na mali dahil imposible ito na mangyari. Kahit pa sa batas na gawa lamang ng tao, mga kapatid, alam ng mga nag-aral ng batas, na ang pagkakaisa ng hatol ng mga hukom, ng mga judges, ng kataas-taasang hukuman, ay hindi po maaaring paratangan ng sinuman na sila'y nagkaisa ng hatol na mali. Ang paratang na ito ay sasabihin lamang ng isang taong mangmang sa batas, yung mga hindi nag-aaral ng batas. Maaari silang magkakasalungatan ng hatol, pero kailanman ay hindi sila maaaring magkaisa ng hatol na mali. At kung magkaroon ng pagkakasalungatan sa hatol ang umma, matapos ang propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa isang usapin, inutos po ng propeta sa hadith na ito na sumunod tayo sa hatol ng higit na nakararami. At ito rin ang tinuturo ng salita ni Allah na nagsasabi na ganito ang ating mababasa. Ito ay sa Suratun Nisa ang ating babasahin, 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ang sinumang nakikipaghidwaan sa sugo nang matapos na lumitaw para sa kanya ang patnubay at sumunod sa iba pa sa landas ng mga mananampalataya,
Magtutuon kami sa Kanya sa tinuunan niya at magsusunog kami sa Kanya sa impyerno. Kay sagwa ito bilang kahahantungan. Ang mga mananampalataya ang nagkakaisa ng hatol at sumusunod sa hatol ng nakararami. Kaya naman, ang hindi sumusunod sa daan ng mga mananampalataya ang ligaw na susunugin sa impyerno. Subalit sa paglipas ng panahon, ang pagkakaisa ng hatol ay naging mahirap dahil sa paglaganap ng mga Muslim sa maraming bansa at pagdami ng pagkakasalungatan, pagkakahidwaan sa pagitan ng mga ulama at mga mujtahidon sa iba't ibang bansa. Samantalang sa unang panahon ng Islam, sa panahon ng mga khulafa at sumunod na henerasyon ng mga tabi'in, ang ijma ay madali sapagkat ang bawat isa sa mga ulama sa iba't ibang lugar ay nagbabahagi na ng kanilang mga opinyon dahil mayroon silang maayos na pakikipag-usap sa bawat isa at mga pagpupulong nila. Kaya naman, madaling nakakamtan nila ang disiplinadong pagkakaisa ng hatol, disiplinadong ijma. Subalit, nang nagkahiwalay na ang mga Muslim at lumaganap sa iba't ibang bansa at dumami na ang hindi pagkakaunawaan, ay naging mahirap ang pagkakaisa ng hatol sa maraming mga usapin. Matapos na mabanggit ng may akda ang tatlong ito na pinagbabatayan na Quran, Sunnah at Ijma, sinabi niya, hindi pinahintulot na salungatin ang mga ito sa pamagitan ng pananaw, analohiya o panlasa o paghahayag o sabi ng isa maging sino man siya. Kaya naman, hindi po pinahintulot sa sinuman ang pagsalungat sa isang aya, hadith o ijma sa pamagitan ng sariling opinion lamang o sariling analohiya, sariling panlasa o pahayag. Hindi pinahintulot sa sinuman magsabi, halimbawa, ang opinion ko sa hatol na ito ay ganito't ganito. Bakit ang hatol sa magnanakaw ay pagputol ng kamay? Sa opinion ko, ang hatol na ito ay marahas at hindi makatao. Kaya naman, hindi po ipinahintulot ang pagsalungat sa tatlong pinagbabatayang ito ayon sa sarili lamang na opinion, analohiya, panlasa o kaya'y pahayag, gaya ng pagsasabi halimbawa ng sinuman, hindi ko tanggap ang hatol ng tatlong pinagbabatayan sapagkat mayroon na akong naging pangitain, panaginip na salungat. O kaya'y pagsalungat sa batas ng tatlong pinagbabatayan sa pamagitan ng pananaw ng isang tao. Halimbawa, may ilang Muslim, kahit pa may batayan, mayroon ng batayan sa Quran, Sunnah at Ijma, ay igit pa rin niya na tama ang opinion ng mufti o alim na si Pulan bin Pulan o kaya ang pananaw ng isang jamaa higit na tama na kung saan ang pananaw na ito ay salungat sa tatlong pinagbabatayan. Kaya naman ang tatlong batayan ay hindi po ipinahintulot na salungatin ang Quran, Sunnah at Ijma dahil mayroon tayong tinatawag na kaida, la qiyasa ma'a wujudin nas. Walang analohiya kapag may batayang teksto. Mayroon pang kasabihan sa Arabi na panuntunan sa pagbabatay. Idza jaa al-atharu batalan nadar. Kapag may batayang teksto, walang bisa ang opinion. May isa pang kasabihan na dati na nating sinabi ito. Idza jaa nahrullah batala nahru ma'til. Kapag dumating ang ilog ni Allah, ay mawala ng bisa ang ilog ni Ma'til. Natalakay na natin ito. Ang kasabang ito ay sinasang-ayunan po ng matinong pag-iisip na kapag nagkasabay ang dalawang bagay
natural lamang na pipiliin natin ang higit na dakila at mahalaga. At ito ay naging panuntunan sa pagbabatay at pagpili. Mayroon ka ng dalil na mula sa Quran at Sunnah. Bakit sasangguni ka pa sa iba? Ang ilog ni Ma'qil sa kasabihang ito, siya si Ma'qil bin Yasar al-Muzani, na isang sahabi na kung saan naghukay ng ilog sa Basra, Iraq, na naging tanyag sa tawag na Nahru Ma'qil. Tinawag na Nahru Ma'qil ang ilog na ito. Ilog ni Ma'qil. Natural, wala pong paghahambing sa pagitan ng ilog ni Ma'qil at ilog ni Allah. Kaya naman, ito po ay naging kasabihan sa paghahambing ng higit na mahalaga sa mas mababa ang kahalagahan. At naging pamantayan na rin sa paniniwala sa Islam na kapag mayroong batayan, ay hindi maaari ang qiyas o analohiya o ijtihad, yung pagsisikap ng pag-alam sa kahatulan o tinatawag na hinuhang pambatas ng mga mujtahidun. Hindi kailangan kapag mayroong batayan. Gaya din ang sinabi ni Ali bin Abi Talib na atin na rin sinipi ito. Law kana dinu birra'i la kana asfalul khut awla bil mashi min a'la. Wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Kung ang relihiyon daw, sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ay batay lamang sa opinyon, pag-iisip o pananaw, ay talagang ang ilalim ng sapatos ang nararapat punasan kaysa sa ibabaw nito. Subalit nakita ko ang sugo ni Allah na nagpupunas sa ibabaw ng sapatos niya. Ang dalil na ito, alam na alam ito ng mga siguro ng bawat Muslim, sapagkat mahalagang dalil patungkol sa pagpupunas ng ating mga sapatos o kaya ng medyas sa kapanahonan natin sa ngayon kapag nawala ng bisa ang ating wudu. Ang tatlong batayang ito sa Quran, Sunnah at pagkakaisa ng hatol ay nangangailangan ng daan o paraan upang makamtan ang wastong pagkakaunawa at wastong pananaw sa mga batayang ito. Kapag napag-aalaman na natin na ang mga batayang dapat sangguniin ng isang Muslim sa pagbabatay at pagpapatunay ay ang Quran, Sunnah at Ijma', ay nararapat sa atin na malaman ang paraan at daan upang maabot ang pinaka-kapakipakinabang na pagkakaunawa at pinakamainam na paraan upang makatiyak sa wastong pagkakaunawa at maiwasan ang pagkakamali. Ang mga Muslim ay maaaring magkasundo sa pagtanggap sa isang aya o hadith, pero hindi nakasundo sa kung ano ang tinutukoy na kahulugan. Natural lamang na alam natin na dalawa lamang ang uri ng daan: daang tuwid at daang ligaw. Ang daan ng mga mananampalatayang nagabayan at ang daan ng mga salarin na naliligaw. Ayon sa Quran, salaring naliligaw. At ganito ang ating mababasa sa Suratul An'am number 55 ang bilang ng aya. Wakadhalika nufassilul ayati liyastabina sabilul mujrimin. Gayon kami nagdidetalye ng mga tanda at upang mapaglinawan ang landas ng mga salarin. Ang paglilinaw sa daan ng mga salarin ay mahalaga, at ito ay sa pamagitan ng paglilinaw sa kasalungat po nito, kasalungat na daan na yun nga ang daan ng mga mananampalataya. Sinabi ng Al-Allama As-Sa'di sa kanyang tafsir, basahin natin itong kanyang tafsir.
tafsir ng aya na ating binasa. Gayon kami nagdidetalye ng mga tanda. Itong aya na ito, sabi ng Allama As-Sa'di sa kanyang tafsir, na nangangahulugang nililinaw namin ito, nililinaw namin ang kaibahan sa pagitan ng daan ng gabay at pagkaligaw, lisya at katinuan, upang magabayan ang naghahangad ng gabay at maging malinaw ang katotohanan na nararapat sundin. At ang aya, at upang mapaglinawan ang landas ng mga salarin, ay nangangahulugan ng landas patungo sa galit at parusa ni Allah. Sapagkat kapag naging malinaw ang landas ng mga salarin, ay maaari na itong maiwasan at layuan. At kapag kabaliktaran naman, na ito'y hindi naging malinaw at nakapag-aalinlangan, ay hindi rin makakamtan ang dakilang layuning ito. Kagaya sa sinabi ni Allah na ang daan ng katotohanan ay isa, samantalang ang daan ng pagkaligaw at daan ng kabulaanan ay napakarami. Dahil dito, nang binanggit ni Allah ang salitang sirat, ang sabi natin landas o daan, at salitang haq, ang salin katotohanan, ito po'y binanggit ni Allah sa salitang isahan, singular, isa. Halimbawa, sinabi niya, na ganito ating mababasa sa Suratul An'am 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Na ito ay ang landas ko, tuwid, kaya sumunod kayo rito. Huwag kayong sumunod sa mga, ito plural na, mga ibang landas para magpahiwa-hiwalay ang mga ito sa inyo palayo sa landas niya. Landas, isa lang. Kasi isa lang ang landas ni Allah. Iyon ay itinagubili niya sa inyo nang sa gayon tayo ay mangingilag magkasala. Basahin naman natin ang tafsir ni Ibn Kathir sa aya na ito. Innama wahada subhanahu sabilahu li'anna al-haqqa wahid wa lihada jama'a li tafarruqiha wa tasya'ubiha. Ginamit ni Allah ang isahan sa salitang landas, sa salitang landas niya, sapagkat ang katotohanan ay isa. At ginamit din niya ang maramihan sa salitang ibang mga landas dahil sa pagkakabahagi at pagkakawatak-watak nito. Gaya rin ang sinabi ni Allah sa isa pang aya na ating babasahin, 257 ang bilang ng aya ng Al-Baqarah. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kung pansin niya, dhulumat, plural. Ilan nur, ang nur ay singular. Walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Si Allah ay katangkilik ng mga sumampalataya. Nagpapalabas siya sa kanila mula sa mga kadiliman. Mga kadaliman, sapagkat ang pagkaligaw ay mga maraming daan, plural, tungo sa liwanag. Ang nur ay singular kasi nag-iisa lang ang daan. Ang mga tumangging sumampalataya, ang mga katangkilik nila ay ang taghut. Nagpapalabas ito sa kanila mula sa liwanag. Liwanag, singular. Kasi isa lang ang daan mula kay Allah. Tungo sa mga, plural na naman, mga kadiliman, sapagkat ang pagkaligaw ay napakaraming daan. Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa apoy
o impyerno. Sila ay doon mamamalagi. Sinabi naman ni Ibn Atiyah sa kanyang tafsir, sa pagkakasali na sa ating wika, ang salita ni Allah sa ayan na ito na ibang mga landas, sabi niya, ay sumasaklaw sa Judaism, Kristyanismo, mago, ang mago ay ang mga Zoroastrian, at lahat ng mga bid'a at ligaw na mga kampo ng pitaya, kampo ng pagnanasa at kampo ng sariling opinion, sariling pananaw. Ang kahantungan ng bukluran o jamaah ng katotohanan ay paraiso, samantalang ang demonyo naman ay nagkakatha ng maraming mga landas, maraming mga daan na magkakahiwalay, at ito ang tinatahak ng bukluran o jamaah ng pagkaligaw na ang kahantungan ay impyerno. Kaya naman sinabi ni Allah, ganito bang ating mababasa, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ang salin, sabihin mo, ito ay landas ko. Nag-aanyaya ako tungo kay Allah batay sa isang pagtatalos basira. Ako at ang sinumang sumusunod sa akin, kaluwalhatian kay Allah. Hindi ako kabilang sa mga tagapagtambal. Ang ating binasa, Surah Yusuf 108 ang aya. Kaya naman narapat ang pagtahak sa landas ng katotohanan. At ang aya na ito ay naglalaman ng mga dakilang batayan sa paksa natin ito. Balikan natin ang pagninilay-nilay sa talata. Sinabi ni Allah na ito ay ang landasin ko. Qul hadhihi sabili, ang daan ay isa, singular yan, at hindi dumadami. Kaya naman ay obligado ang pagtahak dito at pananatiling matatag sa pagtahak sa nag-iisa na landas na ito. Mali ang kasabihan na lahat daw ng landas ay patungo kay Allah. Maraming mga Arabo ganito ang mentalidad, o maraming mga Muslim sa pangkalahatan may ganito mentalidad. Salita ito ng mga taong wala siyang sariling akida, walang sariling paniniwala na pinaninindigan, mga balimbing kung sa ating lingwahe, walang akida na pinaninindigan, na ang kanilang mentalidad, lahat daw ng relihiyon ay pareho lang naman. Ang Kristyanismo ay patungo din kay Allah, gayon din ang Judaismo at lahat ng mga relihiyon, sapagkat isang Diyos lang naman ang sinasamba. At ikalawa pa, wala namang relihiyon ang nagtuturo ng kasamaan. Ang kasabihan at paniniwalang ito'y batil, kabulaanan, sapagkat ang katotohanan ay isa lamang at ang landas ay isa lamang, samantalang ang mga tao na may dalawang uri, maaaring tumatahak sa isang daang ito at maaaring lumayo at maligaw. Kaya naman, sa mga pangunahing pinaniniwalaan at mga usapin hinggil sa paniniwala na narapat sampalatayanan ng tiyakan na kagaya sa tauhid, mensahe at huling araw, hindi po nagaganap dito ang pagkakasalungatan. Samantalang sa mga tinatawag na mga puro o mga sangay ng din, ang tinutukoy na mga sangay ng din, yung mga bagay na kaugnay sa mga alituntunin, mga ahkam sa pagsasakatuparan o pagsasaaktwal ng mga batas, gaya halimbawa sa detalye ng pagsasagawa ng pagdarasal, detalye ng pagsasagawa ng pag-aayuno, detalye ng kung paano magbigay ng zakat at iba pang mga ibadat at mga muamalat, ay karaniwan po ang pagkakasalungatan doon sa detalye ng pagsasaaktwal
yung mga alituntonin sa pagsasaaktwal, yan ay karaniwan ang pagkakasalungatan. Gaya ng sinabi ng Allah, "Qul hadi sabili ad'u ila Allah." Ang sabihin mo, ito ang landas ko, nag-aanyaya ako tungo kay Allah. Sa mga salitang ito ng aya na ating binasa, ang daan tungo kay Allah ay isa lamang at hindi pinapahintulot sa sinuman na mag-anyaya tungo sa sarili niya o tungo sa sarili niyang jama'a o tungo sa sarili niyang tribo. Bago sa inarapat na isa katuparan niya ang taos-pusong pag-anyaya tungo kay Allah lamang. At ano ba ang pag-aanyaya tungo kay Allah, paniwala kay Allah? Una na nating nabanggit yan sa 6 na haligi ng iman. Ang kadugtong ng aya, ala basira, sa isang pagkatalos. At ito po ay dalawang ori. Dalawang ori po ang basira na tinatawag. Una, basira o pagkatalos sa kaalaman. At ang ikalawa, basira sa realidad. Ang pinakamahalaga ay ang pagkatalos sa kaalaman na narapat po sa Muslim ang magkaroon ng kaalaman sa obligadong kaalaman at maisa katuparan ang basira hinggil sa kaalamang ito sa pamagitan ng pagkakamit ng mga batayan mula sa Quran at tumpak na Sunnah na malayo po sa sariling opinyon, sariling pananaw at sariling pagnanasa. Sa mga nakapag-aral po sa mga pamantasang Islamiko, alhamdulillah, hindi sila mahuhulog sa pagkakamali sa unang ori na ito ng basira, pagkatalos sa kaalaman. Gayon din naman, nararapat po ang ikalawang ori na mayroon siyang pagkakaunawa sa realidad na kalagayan ng kanyang kapanahunan at mga nakapaligid sa kanya, na magaling sa paglalarawan ng realidad na kalagayan ng kinabibilangan niyang susyudad, lipunan, dahil maaaring ang isang Muslim ay may pagkatalos sa batayan mula sa Quran at tumpak na Sunnah. Maaaring nakakamemorya ng mga muton, ng mga ulama, mga batayang teksto ng mga ulama. Subalit, hindi niya ito maisa sa katuparan ng wasto sa kinabibilangan niyang lipunan, sapagkat hindi niya natatalos ang totoong realidad nito. Sinabi pa ni Allah, "Ana wa manittaba'ani," ako at ang sinumang sumunod sa akin. At ito po ay nagtuturo na isa sa mga layunin ng batas ng Islam ay ang pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod, pagtutulungan, taawon, mahabba, pagmamahalan sa kabutihan, pagtutulungan sa albirru wa taqwa, kabutihan at taqwa. Pagkatapos po ay sinabi ni Allah, Subhanallah. Lahat ng mga Muslim, lagi nilang binabanggit ang Subhanallah na sinasaling kaluwalhatian kay Allah. Ang salin po, hindi natin nakuha kung ano ang tunay na kahulugan ng original na wikang Arabi na Subhanallah, na kung saan ang kahulugan nito nakabilang sa mga mahalagang batayan para sa sinumang tumatahak po sa daan at minhaj na ito ay ang pagpapawalang kaugnayan kay Allah sa anumang pangalan at katangiang hindi angkop sa Kanya. Ulitin ko po bilang pagdidiin at nabanggit na natin dito sa panimula pa lamang ng ating pagbabasa ng aklat Al-Aqidatul Muyassara na ang salitang Subhanallah, ito ay papuri
pagbanggit natin ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na nangahulugang pagpapawalang kaugnayan natin kay Allah sa anumang pangalan at katangiang hindi angkop sa Kanya. Halimbawa, hindi maaaring iukol kay Allah ang katangiang zulm o pang-api o kawalan ng kakayahan kasi siya ay qadir o anumang mga katangian ng kakulangan. At sa panghuli ng aya, wama ana minal musyrikin, hindi ako kabilang sa mga musyrik tagapagtambal. At ito ay nagtuturo na ang pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay ang paglayo sa mga musyrik, bara'a o ang kawalang kaugnayan, pagkasuklam, paglaban sa kanilang paniniwala, pamamaraan, ideolohiya o simulain. Sinabi na may akda ikalawa, asabilo fi fahmil kitabi was sunnah, ang daan sa pag-intindi ng Quran at Sunnah. Dito binanggit ng may akda ng buod ang pag-intindi ng Quran at Sunnah. Alam mo sa pagsasabi niya, sabilu sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansari wa tabi'in lahum bi ihsan, ang daan ng mga nangungunang kauna-unahan na kabilang sa mga muhajirun, mga lumikas, at ansar o mga taga-adya ng mga lumikas, at ang mga sumunod sa kanila ayon sa paggawa ng maganda. Ang pamamaraan ng mga sahaba at mga sumunod sa kanila ng mga tabi'in, ayon po sa sinabi ng propeta, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang salin ng salitang ito ng propeta, ang pinakamainam sa mga tao ay ang henerasyon ko, pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila. Kung mapansin natin, sa hadith na ito, binanggit ng manang propeta ang tatlong henerasyon. At ang pinakamainam, yung kanyang henerasyon. Sunod, yung henerasyon ng mga tabi'in. At ang pangatlong henerasyon, yung tinatawag na tabi'ut tabi'in. Sinabi ng mga akda, at ang pag-ayaw sa mga daan ng mga tagagawa ng bid'a na pinauso ng mga mutakallim at mga sofi. Nagsabi si Allah, وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ang sinumang nakikipaghidwaan sa sugo matapos na lumitaw para sa kanya ang patunay at sumunod sa iba pa sa landas ng mga mananampalataya, magtutuon kami sa kanya sa tinuunan niya at magsusunog kami sa kanya sa impyerno. Kay sagwa ito bilang kahahantungan. At pagkatapos nito ay babanggitin po ng may akda ang isang mahalagang bagay at mahalagang batayan na kabilang sa mga pinagkukunan ng batayan na opisyal na tanggap. Subalit hindi rin itinuturing na kabilang sa mga orihinal na pinagkukunan. Bagkus ito ay kabilang sa mga puro o sangay lamang, at ito ay ang pag-iisip. Sabi na may akda, al-aqlus sarih asalimu minasyubuhat la yu'aridu naqlas sahih. Ang lantay na pag-iisip na ligtas sa mga paghihinala at mga pagnanasa ay hindi sumasalungat sa tumpak na pagpapaabot. Pagpapaabot ibig sabihin, tumpak na teksto na pinagbabatayan. Ito'y napakahalaga. Ang lantay na pag-iisip ay ang pag-iisip na wala pang bahid ng anumang karumihan ng mga ideolohiyang may pag-aalinlangan o mga simulaing nagbibigay ng alinlangan sa Islam, at pag-iisip na hindi pa
hindi pa narumihan ng pagnanasa, kaya tinatawag siyang lantay. Kagaya sa ating lingwahe, ginagamit natin ang salitang lantay na ginto. Ibig sabihin, puro, walang halo. Ang lantay na pag-iisip na ito, hindi po sumasalungat sa autentikong batayan. Sabi naman yung akda, asalu minal ilalil qadihat wa qad ta'tin nususu bimaharatil uqud walakin yamtani'u an ta'ti bimuhalatil uqul. Naligtas sa mga depektong masisisi, maring magdulot ang mga teksto ng mga ikalilito ng mga isip. Subalit, ikinakait na magdulot ang mga ito ng mga imposible sa mga isip. Maring magdulot ang mga teksto ng mga pagkalito dahil sa kawalan ng sapat na pagkakaunawa ng pag-iisip na ito. Subalit hindi maglalaman ang mga teksto na ito ng mga bagay na imposible. Imposible na hindi tanggap ng isip. Inshallah, saka na natin linawin ang mahalagang puntong ito. Tuloy muna natin ang basa. Sinabi na may akda. وَمَنْ تَوَهْمَ تَعَارْضَ فَقَدْ أَتَى مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ وَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ taqdiman naqli alal aql. Ang sinumang nag-aakala ng pagkakasalungatan ay nakagawa nga ng isang katiwalian mula sa isip niya at nag-oobliga sa kanya sa sandaling iyon ang pagpapauna ng tekstong ipinaabot higit sa isip. Sapagkat ang pag-iisip po ay maaaring nabahira ng karumihan na ating nabanggit o karamdaman ng dahil sa mga alinlangang dulot ng kalaban o dahil sa sariling pagnanasa. At ang pag-iisip na ito ay naging kasangkapan na para sa pagsuporta halimbawa sa mali o kapulahanan. Ito resulta ng alinlangan o pagnanasa na nakaapekto sa pagkakaunawa at pananaw ng isang tao. Pero kung ang pag-iisip ay nanatili pang lantay, naligtas sa mga pag-alinlangan at pagnanasa, tiyak na ito ay hindi po sasalungat sa autentikong batayan o nakal. At ito ang magpapakinabang sa tao at tutulong sa kanya upang makamtan ang kapakipakinabang na kaalaman. Dahil dito, natatagpuan natin sa Quran na binabanggit ni Allah ang ilang mga uri ng pagpapatunay na pang-isip, mga pagpapatunay na pang-isip. Nang ibig sabihin na nag-uutos sa tao na gamitin nila ang lantay nilang pag-iisip. Halimbawa, ganito ang ating mababasa. Ang aya na ito, binasa na natin. Marami na nating ulit itong binasa. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ang salin, o nilikha ba nila mula sa hindi isang bagay o sila ba ay mga tagalikha? Ito ay sa Surah Tur ng aya na ito, natalakay na natin na ito sa nauna nating mga aralin. Na ito po ay pagpapatunay na pang-isip. Ibig sabihin na kinakausap ni Allah ang tao sa pamamagitan ng matino o lantay niyang pag-iisip. Halimbawa, sinabi pa ni Allah, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idhal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Hindi gumawa si Allah ng anumang anak. Hindi nangyaring may kasama sa Kanya na anumang Diyos. Kung magkagayon, sa makatuwid talaga sanang nag-alis ang bawat Diyos ng nilikha nito at talaga sanang nangibabaw ang ilan sa kanila higit sa iba. Kaluwalhatian kay Allah higit sa anumang inilalarawan nila. Ang talatang ito ay natalakay na rin natin
sa paksa po na dalilot tamano na ang sali natin batayang sumasalungat. Ang batayan na tinutukoy ditong batayang sumasalungat, ang batayan na sinasang-ayunan ng lantay na pag-iisip, dalil na nag-uutos sa tao na gamitin niya ang kanyang matinong pag-iisip sa kaisahan ng tagapaglikha at sumasalungat sa paniniwalang may maraming tagapaglikha. Kasi ang lantay na pag-iisip kikilala na nag-iisa lamang ang dakilang tagapaglikhang ito. Hindi maaari na dalawa o higit pa. Maraming ulit rin na binabanggit ni Allah ang mga salitang la'allakum ta'qilun, akal, nang sa gayon kayo ay makapag-iisip. Bakit? Sapagkat ang isang taong gumagamit ng matino nitong pag-iisip ay tiyak na magagabayan sa katotohanan. Ito po ay nagtuturo sa atin na ang lantay na pag-iisip ay may mahalagang kalagayan sa ating din. At ito ay sa pamagitan po ng paggagabay ng nakal ng mga autentikong batayan. At ito ang pinakamahalaga na ang pinuno po na tagagabay ay ang autentikong batayan, samantalang ang tagasunod ay ang lantay na pag-isip. Ibig sabihin na hindi pinahintulot ang pagpapangibabaw ng pag-iisip sa autentikong batayan. Naalala ko, minsan may isang Kristiyano na nakipagtalakayan sa isang da'iya. Ang Kristiyanong ito ay maalam sa kanyang Biblia. Pinabulaanan niya sa pamamagitan ng mga teksto ng Biblia ang isang pinaniniwalaan sa Islam. Dahil hindi kayang tumugon ang da'iya sa katuwiran ng Kristiyano, sinabi niya, ang aral ninyong iyan sa Kristyanismo ay sumasalungat sa matinong pag-iisip ng tao. Hindi yan matanggap ng matinong pag-iisip. Sumagot na naman ang Kristiyano, batay pa rin sa kanyang Biblia, sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Ito'y batayan nila, na kapag mayroong batayan daw mula sa salita ng Diyos, ay walang puwang ang sariling pag-iisip o pananaw. Sagot naman ng isang mangmang na da'iya, sabi niya, sa Islam, kapag ang salita sa Quran ay salungat sa pag-iisip ng tao, ay hindi na namin tinatanggap dahil ang dapat tanggapin at sundin ay ang pag-iisip. May mga naturingang duat pero ignorante talaga sa usul, fit ta'sili wal istidlal, pundasyon ng pagbabatay at pagpapatunay. Higit nilang papangibabawin ang pag-iisip at pananaw nila kaysa sa autentikong batayan o maaaring ipinapaira lamang nila ang kanilang pag-iisip nang hindi nila alam na mayroon palang batayan mula sa Quran, Sunnah at Ijma patungkol sa bagay na yon na ang kanyang pananaw ay salungat. Gaya ng sinabi ko, na sa mga nakapag-aral, hindi po sila mahulog sa ganitong kalala na pagkakamali. Pero ang problema naman ay ang kawalan ng sapat na pagkakaunawa sa realidad ng da'wa, realidad ng dinadakwahan, at realidad ng kalagayan ng lipunan at mga nanirahan sa isang sosyudad na kung saan doon ka nagsasagawa ng da'wa. Nakapag-aral ka nga, ang problema, yung pangalawang basira ng realidad, yun ay mahalaga din. Dahil maaari ng isang Muslim na kung saan mayroong basira sa mga batayan mula sa Quran at tumpak na Sunnah, naging dalubhasa, kabilang sa mga ulama na mga pantas sa batas. Subalit hindi niya maisakatuparan ang kanyang kaalaman ng wasto
sa kinabibilangan niyang lipunan. Bakit? Sapagkat hindi niya natatalos ang totoong realidad nito. Kaya naman, ang lantay na pag-iisip ay imposibleng sasalungat sa mga autentikong batayan na mula sa Quran at Sunnah. Sapagkat ang mga autentikong batayan at lantay na pag-iisip po ay parehong nagmula kay Allah. Ang sumasalungat lamang na pag-iisip ay ang pag-iisip na hindi nalantay sapagkat nabahira na ito ng mga karumihan ng maling simulain at pagnanasa. Gaya ng sinabi ni Allah, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Pansinin, sa kanya ang khalq, ang paglikha at ang pag-uutos, wal amr, napaka mapagpala si Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Ang ating binasa ay sa Suratul A'raf number 54. Ang lantay po na pag-iisip ay likha ni Allah. At ang autentikong teksto naman ang al-amr na binanggit dito sa aya na ating binasa. Utos ni Allah. Kaya ang lantay na pag-iisip, likha ni Allah. Ang utos, mula din kay Allah. Kaya hindi ito magkakasalungatan. Ang lantay na pag-iisip ay napakahalaga sa mga pagpapatunay, al-istidlal, at ito ay sumusunod lamang sa mga tekstong batayan. Sumusunod lamang, yan ang ating aqidah, at hindi ito ang nagpapasunod. Ang mga autentikong batayan ang tagagabay sa pag-iisip na lantay. Kaya naman, kung sasalungat man ang pag-iisip sa isang teksto, maaaring ang pag-iisip na ito ay hindi nalantay o kaya naman ang teksto ang hindi autentiko at wala na pong ikatlong pang dahilan. Dahil po sa kahalagahan ng lantay na pag-iisip sa pagpapatunay, istidlal, ang Shaykhul Islam ay sumulat ng isang maliit na aklat na ang pamagat ay muwafaqatu sahihil manqul li sarihil ma'qul, ang pagkakasundo ng autentikong pagpapaabot. Ibig sabihin ng autentikong pagpapaabot, autentikong batayan o teksto. Okay? Ang pagkakasundo ng autentikong pagpapaabot sa lantay na pag-iisip. Mayroon pa siyang malaking aklat na kung saan binubuo ng 10 volume, napakalaking aklat, na ang pamagat ay Dar'u ta'arudi bainal aqli wan naql, ang pagpigil ng pagkakasalungatan sa pagitan ng pag-iisip at pagpapaabot. Pagpapaabot, ibig sabihin, autentikong teksto. Tinutukoy niya ang mga taong aklaniyon. Aklaniyon, ibig sabihin, mga taong ang simulain o ang kanilang prinsipyo, pagbabatay lamang daw sa pag-iisip. Parang mga non-Muslim, sinasabi ko yung ibang mga sikta, o maaaring personal nilang pananaw, na bagan mayroon silang tinuturing na banal na aklat. Kapag ay pinakita mo sa kanilang banal na aklat, ay naglalaman ito ng mga kasamaan. Ang kanilang sasabihin, pinipili lamang namin ang mabuti at iniiwan namin ang masama. Paano nalaman ang mabuti at masama? Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Kaya ang mga taong aklaniyon, ito yung mga taong ang prinsipyo, ang batayan ay ang pag-iisip lamang, na kapag ang pagpapaabot, o sinasabi natin autentikong batayan, ay salungat sa pag-iisip, inaayawan nila ito. At ang pinairal ay ang pag-iisip na kagaya sa mga Mu'tazila. Dahil dito, naging malinaw na sa atin ang mali sa mga aklaniyon na ang pagpapangibabaw nila sa sarili nilang pag-iisip at pananaw ng higit sa mga autentikong batayan ay pagpapatupad lamang nila ng sira at tiwali nilang pag-iisip. Kung saan sinasabi nila sa makabago nating panahon ngayon, ang mga batas ng Islam ay hindi naangkop.
Kaya naman narapat din ang makabagong pagkakaunawa sa batas, makabagong pagpapaliwanag daw ng Quran at Sunnah, at hindi ayon sa makalumang pagkakaunawa na mula sa mga sinaunang tao. Dapat makabago. Ang ganito pong paniniwala, ito po ay tahasang kufur. Ang lantay na pag-iisip, mga kapatid, ay napakahalaga sa ganang Ahlus Sunnah wal Jamaa sa istidlal o pagpapatunay. Pero sa pamagitan po ng paggagabay ng tumpak na pagpapaabot o tumpak na mga batayan na kung saan ay sinasang-ayunan ng pag-iisip. Pero hindi po lahat ng mga pinaniniwalaan sa Islam ay ginagamitan ng lantay na pag-iisip, sapagkat ang lantay na pag-iisip ay may pagkukulang at limitado ang kakayahan. Kaya naman nang may dumating na isang lalaki at nagtanong kay Imam Malik tungkol sa talata na atin ang natalakay tungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ang Ar-Rahman ay sa trono pumaibabaw. Ito ay sa surat Taha. Ang tanong niya sa Imam, paano siya pumaibabaw? Ang sagot ni Imam Malik, basahin natin. Al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ang pagpapaibabaw ay batid, kung paano ay nakalingid. Ang pananampalataya dito ay obligado, at ang pagtatanong tungkol dito ay bid'ah. Ang pagpapaibabaw ay batid. Al-istiwa'u ma'lum, ibig sabihin, nabatid natin ang kahulugan nito sa lingwahe. Kung paano ay nakalingid. Ibig sabihin na nakalingid sa atin ang paglalarawan ng pagpapaibabaw, sapagkat hindi ito nilarawan, hindi ito inilarawan sa atin ni Allah, ni ng sogo ni Allah. Na kung saan, alam na natin, nasaklaw nito ang lahat ng mga katangian ni Allah na hindi natin maaaring ilarawan sa pamagitan lamang ng ating pag-iisip. Dahil kung ano lamang ang inilarawan ni Allah sa sarili niya at inilarawan ng sugo niya, yun lamang ang ating tinatanggap at siyempre pinaniniwalaan. At sa ating aqida, walang puwang dito ang pag-iisip o sariling pananaw. Sinabi pa ng Sheikhul Islam, an-nususu maharatul uqul wala mahalatul uqul. Ang salitang ito nangangahulugan na ang pag-iisip ay maaaring malilito. Malilito sa nilalaman ng ilang mga autentikong teksto. Bagaman maaaring malilito at hindi makakaunawa ang pag-iisip sa ilang mga tekstong ito, pero hindi maaaring tanggihan, hindi maaaring salungatin, at hindi maaaring sabihin niya na ito ay imposible dahil kontra sa pag-iisip ng tao. Yan ang ibig sabihin ng an-nususu maharatul uqul la mahalatul uqul. Samantala na ang nag-aakala na salungat ang teksto sa pag-iisip, ang totoo ay ang pag-iisip lamang niya ang may sakit, sira o nadumihan na ng mga alinlangang dulot ng mga mali at nakabulatang simulain o ideolohiya, paniniwalang nakamulatan o maaring pagnanasa. Sa kalagayang ito, narapat sa kanya na higit na pahalagahan ang teksto kaysa sa pag-iisip, na kung saan sa magitan ng paglapit kay Allah sa pagdudua, pananalangin, na igabay siya sa wastong pagkakaunawa at patatagin sa wasto ring pananampalataya. Siyempre, ito ang pinakamahalaga sa pamagitan ng masusing pag-aaral ng teksto. Sa ganitong paraan po, makikita niya na ito ay hindi salungat sa pag-iisip na lantay. Dahil sa ang pag-iisip ng mga kupar ay nabahira na ng karumihan ng kaugalian na nakamulatan,
at ideolohiyang walang gabay ni Allah. Naging karaniwan na lang din sa mga atake o tuligsa nila sa Islam na ito raw ay may mga aral na sumasalungat sa pag-iisip at naturalisa ng tao. Ito sapagkat ang ginawa kasi nilang pamantayan sa ilang aral ng Islam ay ang nakamulatan nilang kaugalian o paniniwala. At tiyakan naman ang paniniwala ng mga Muslim na ang kaugalian at paniniwala nilang ito ang duming bumalot sa lantay na pag-iisip at naturalisa ng tao. Siyempre, kapag nalinis sa mga duming ito, sila na may kikilala at tatanggap sa mga autentikong batayan ng Islam at kikilala sa katotohanan ng Islam. Hanggang dito muna tayo, mga kapatid, pansamantalang titigil at ipagpatuloy natin ang sunod na aralin tungkol po sa bid'a sa susunod na pagkakataon. Insyaallah, kung loloobin na Allah. Muli hiling natin kay Allah na naway turuan niya tayo ng magpapakinabang sa atin at magpapakinabang sa atin ang anumang natutunan natin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana ma 'allamana. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول